Kayo! Ang lolo ko sa tuhod! Ibalik ninyo! Nangangahas kayong magulo sa teritoryo ko? Ang titapang ninyo. Sa langit man o sa lupa, wala akong kinakatakutan. Ikaw nga itong kaharian ng mga patay. Bakit mo tinanggap ang kaluluwa ng lolo ko sa tuhod? Siya ang reinkarnasyon ng bituin ng Ziwei. Sinong walang mata ang nanggugulo sa kanya? Anong sabi mo? Kakayo, sinaktan ninyo na sila. Huwag naman akong saktan ha. At siya mismo ang pumunta dito sa kaharian ko. Wala akong kinalaman diyan. Kung ganon, dadalhin ko na siya. Ang mommy at daddy ko naghihintay sa amin sa bahay. Psych, dalhin niyo na siya. May gagawin pa ako. Hindi ko na kayo ihatid. Xiao, kumusta ka? Mommy, ayos lang ako. Lolo sa tuhod. Bumalik na ang lolo ko sa tuhod. Tatlo, isa. Tatlo, dalawa. Aray! Mommy, puro ka na lang pagbabasang romansang CEO. Sa iba, yung anak ang pabigat sa magulang. Bakit sa'kin? Ako pang kawawa. Sa ginagawa mo, kailan pa ako makakahanap ng daddy? Are, mag-practice ka na alis. May masamang balita, junior sister. Andiyan ang asawa mo. Ano, sinasabi mo? Asawa mo, kaya ang andiyan. Ilang beses ko bang sasabihin, yan ang love trial mo. Malapit ng dumating ang love trial ng junior sister mo. Love? Trial? Master, ano ba yung love trial? Nakalimutan mo na ba ang nangyari 5 taon na ang nakalipas? 5 taon nang nakalipas. Noon, bumaba kong bundok para harapin ang pagsubok, pero hindi inasahan. Nalasan kang droga. Ikaw rin naman. Preho lang tayong may kailangan. Pananagutan ko yan sa'yo. Ibig bang sabihin, dahil sa gabing iyon, nagkaroon kaming koneksyon. Brad, Are! Nagdaydream ka pa. Malapit na ang love trial mo kung sa lubong 1 buwan. Hindi ka makapagpakasal sa taong yon. Nasa panganibang buhay mo. Hindi 1 buwan. Teka, 1 buwan. Master, sana sinabi ninyo ng mas maga. Tingnan niyo ang mommy ko, nilalamig na. Bilis, mommy. Bumaba na tayo. Pakasalan mo na ang daddy ko. Iba bakit naman nagmamadali? Tandaan mo, alaga ko. Kailangan mo ang pera sa buhay. Bago kayo magpakasal, huwag mong hayang malugi ang asawa mo. Mommy, may panganib kay daddy. Bilis! Kumain kaya kang matigas na tukang itik. Ang tigas ng ulo mo. Are, Daddy, gising ka na. So, CEO pala si daddy. Kaso napangasawa niya ang masamang babae. Ninakaw ang proposal, nawasag ang pamilya kung si mommy ang napangasawa ni daddy. Hindi sana siya namatay. Ano yung ingay na yon?
Daddy, munti ka nang mamatay kahapon. Si Mommy ang nagligtas sa iyo. Buti na lang dumating si Mommy. Kung hindi, yung binti mo ay mahuhulog ka sa bangin at mamamatay. Ang naririnig ko ba ay ang inisip ng batang ito? Anong nangyayari? Bata, hindi mo pwedeng tawaging daddy ang kung sino-sino. Salamat sa tulong ninyo kahapon. Tutuparin ng pamilya Lu ang kahit anong hiling ninyo. Daddy, ayaw na mining gantimpala. Gusto ni Mommy na pakasalan ka. Anong sabi mo? Ayan! Kumusta ka? May sugat ka ba? Nang malaman kong nawawala ka, muntik na akong mabaliw sa pag-aalala. Kapag nalaman ko kung sino ang may gawa nito, hindi siya patatawarin ng pamilya Lu. Ayos lang ako, pinaimbestigahan ko na kay Secretary Jin. Ah, siya nga pala. Sino ang dalawang ito? Sila. Sila ang mga tagapagligtas ko. Magandang tita, ako si Jiang Xiaoxiao. Ito ang mommy ko, si Jiang Hanyue. Salamat sa paligtas ninyo kay Ayan. Anong gusto ninyong kapalit? Tutuparin pamilya Lu ang kahit ano. Kahit ano ba? Ha? Hito rin ba? Gusto kong pagkasalan siya. Ano gusto mong pakasalan si Ayan? Magpakasal. Sobrang diretsa naman niya. Pasensya na, miss. Ngunit, may kasunod na kaming magpakasal ni Ayan. Si Ayan, ang masamang babaeng pumatay kay Daddy. Siya nga, ang bruhang pumatay kay Daddy. Sino ang nagsasalita? Miss Jiang, nagpapasalamat kami sa pagligtas mo kay Ayan. Ito na lang, bibigyan ka namin ng 10 milyon. Ano sa palagay mo? Magkano? 10 milyon. Ang pamilya Lu ang bahala sa kabayaran. Hindi na kailangang makialam ni Miss Jin. Ayan. Si Shishi ang fiancé mo. Paano mo siya kaya ang ganun ko sabihin? Kung alam lang ang babaeng ito na bubugbugin siya ng asawa niya, at pagkalipas ng 1 taon, pagsasabwatan ng masamang babae at ng asawa niya para pahirapan siya, hanggang sa maging pulubi siya. Mamatay siya sa gutom sa lansangan, kaya ipagtanggol pa rin kaya niya ang masamang babae? Bata. Anong kalokohan niya ang sasabi mo? Kaibigan si Chin Shishi at si ate. Paano niya masasaktan si ate? At tiningning bakit ka ganyan? Walang naman nagsasalita. Narinig ko kaya ang iniisip ang batang ito. Miss Jiang, ito ang 10 milyon. Kunin mo ang perang ito at tapos ng usapan ninyo ni Ayan. Ayaw ko. Hindi nabibili ng pera ang pag-ibig. Miss Jiang, kulang pa ba ito? 20 milyon kang gayan. Sino ka ba? Bakit ikaw ang nagdedesisyon para sa kanya? Dahil ako ang fiancé ni Ayan. Fiancé ka lang. Ang yabang mo. Ako pa ang ina ng anak niya. Daddy, nakalimutan mo na ba? 5 taon na nang nakalipas kayo ni Mommy sa hotel. May nangyari tapos nabuo ako. Ikaw ang babaeng iyon 5 taon na ang nakalipas. Impossible. Kung ikaw nga ang taong iyon, Pa, Kit, 5 taong hinanap kang pamilya Lu, pero hindi ka nagpakita. Anong patunay mo? Daddy, may ebidensya ako. Ayan. Miss Jiang, siguradong nauhaw ka kasalita. Bigyan kitang ta. Takot ang masamang babae na i-cancel ang kasal nila ni Daddy. Mamaya, ibabagsak niya ang tasa, sasaktan ang kamay niya at isisi kay Mommy para palayasin ng ate ni Daddy si Mommy. Impossible. Hindi ganoon si Shishi. Miss Jiang? Ayan, ate Ningning, huwag ninyong sisihin si Miss Jiang. Kasanan ko ito, nadulas lang ako. Tama ang hula niya. talaga namang mamahalin sa ato. Masarap na sa. Ikaw muna ang mag-alaga kay Miss Chin. Ipagamot ninyo ang sugat niya.
Pero, Kanina lang siya. Totoo kaya ang sinabi niya, kailangan kong dalhin sila sa mansion. Kailangan kong malaman ang totoo. Ano ba talaga ang nangyayari kay Shinshishi at sa lahat ng ito? Mommy, parang nakita ko na ang artifact na yan dati. Ang bilis niya. Mommy, marunong ka bang gamitin yan? Aba, siyempre, panorin mo si Mommy. Tungkol sa nangyari kagabi, ipagpatuloy ang investigasyon. Sarge, Presidente. Paano gagamitin to? Presidente, may lisensya ba si Madam? Hindi ko alam. Bakit? 5 milyon, wala na. Jiang Henyue. Mommy, Secretary Jin, tumawag ng ambulansya. Mommy! Ang hirap gamitin ng artifact na to. Bahala na. Basta ligtas kayo, okay na. Ayos lang ako. Ito lang. Baka, Wala lang. Magpadala na lang bagong kotse. May mga laruan doon. Daddy, ang laki ng bahay ninyo. ang lambot ng upuan na to. First time kong makaupo sa ganito. Daddy, nagugutom na ako. Hobby, ako rin. Huwag mo kong tawagin ganyan. Simula ng aksidente si Presidente Lu. Matagal ko na siyang hindi nakikitang ganito kasaya. Ihahanda ko na ang tanghalian para sa young madam at sa Missy. Daddy, Hobby, ang galing mo. Luyan! Pinalakas mo ang loob mong dalhin sila sa bahay. Huwag mong kalimutan, si Lolo ang nagdesisyon ng kasal ninyo ni Shishi. Gusto mo bang mamatay si Lolo sa sasamang loob? Ano ba ang estado ng pamilya, Lu? Kung ikakasal ka, dapat pantay kayo sa estado ng buhay. Itong si Jiang Hanyu ay isang ordinaryong taong walang kilalang pinagmulan. Walang pera, sa itsura naman... Wala ring pera. Ayan, hindi ka naman talaga gusto ni Lolo. Ngayon, kakansalahin mo pa ang kasal sa pamilya Chin. Tiyak na kukunin ni Lolo ang shares mo. Palalayasin ka sa pamilya Lu. Tara na, Xiao Xiao. Hindi pa tayo kayang tanggapin ng pamilya Lu. Umalis na tayo. Mommy, bakit natin ginawa to? Ang 80 daddy mo, hinahamak tayo dahil mahirap tayo. Kaya ayaw niyang pagkasalan ako ng daddy mo. Gagamitin natin to para kumita ang pangdote para sa daddy mo. Sarge, Mahirap ang buhay. Isang diwata ang nagpe-perform. Kung may pera kayo, magbigay kayo. Kung wala, magnakaw o mang-hold up. Tingnan niyo ang batang yan. Halos kasing laki na niya ang martilyo niya. Kaya ba niyang buhatin yan? Madami na akong nakitang ganitong nagpapapansin. Kapag nag-fail yan mamaya, mananahimik na yan. Tingin ko rin. una, numero. Pagbasaging malaking bato sa dibdib. Xiao Xiao Xiao, tara. Magbasag ang bato sa dibdib.
Sinaw ng Gawain 2. Mommy, ako na. Babasagin ko na. Sage, basagin mo na. Ang galing. Ang lakas ng batang yan. Isa pa. Ang galing ni Mommy. Isa pa? Siege, meron pa ako. Ha! Shenya, Wow. Alamat ng pilak. Maparang nalason yata ako sa kabute. Nahahalucinate na ako. Ayan. Huwag mong sisihin si Ate Ningning. Hindi naman niya alam na alis ng ganito si Miss Jiang. Mas mabuti ngang umalis siya. Malapit nang umuwi si Mama. Huwag mong hayaang guluhin ng babaeng yon si Mama. Hindi siya yung babaeng iniisip mo. Siya ang nagligtas sa buhay ko. At saka may pangalan siya. Jiang Hanyue ang pangalan niya. Gamitin lahat ng resources ng Lu Group. Ipagpatuloy ang paghahanap. Ang galing ni Mommy. Mommy, lipat pa ng mas mataas. Wow, Mommy. Kaya mo yan, Mommy. Presidente, alam kong hindi ka maniniwala. Parang nakita ko ang asawa mo lumilipad sa langit. Presidente, sandali. Ang asawa mo at ang anak mo parang nagpe-perform sa unahan. Nagpi-perform? Sandali, sa tanghalian natin ngayon, malamang may hindi luto na kabute. salamat sa inyong lahat. Salamat. Bigyan niyo kami kahit ano. Salamat. Manigong bagong taon. Yumamsa na kayo. Wow, kumita tayong malaki. Ang galing. Ang galing. Yehey! High five. Daddy. Luyan, Bakit ka nandito? At kanina lang, paano mo nagawa yon? wala. Yon. Sanay lang ako. Ano, ang galing ko diba? Kumita pa ako ng malaki. Andiyan na ang pulis. Nakatanggap kaming report na may nagdadala ng nagbabawal na armas dito. Sino? Salbahe. Sinong nag-report sa pulis? Xiao. Sa wakas. Naka-rating din tayo. Kung hindi pa tayo naka-rating, makikita ko na ang lola sa tuhod ko. Jiang Hanyue, alam mo bang bigla kang nawala dala si Xiao Xiao? Labis akong nagalal. Nag-alala ka ba sa akin? Sa susunod, huwag mo nang gagawin to. Sage, alam ko na. Alam ko. Hinahamak akong ate mo dahil wala akong perang may pampakasal sa iyo. Naganap ako ng pera para sa iyo. Xiao, buksan mo ang bag. Sage. Tingnan mo. Luyan. Pwede bang pakasalan mo na ako kagad? Kung Hindi ako magkapag-asawa sa loob ng isang buwan. Mamamatay talaga ako. Buti naman, Mommy. Hindi ka na mamamatay. Kung ikaw nga ang taong iyon mula 5 taon na ang nakalipas, pananagutan ko kayo ni Xiao Xiao. Kahit hindi ka siya. Ako rin. Ayan. Buti na lang nakauwi ka. Kakasabi lang ni Mama na ang engagement party ninyo ni Shishi ay sa 10 araw. Hindi ako sa ngayon. Hindi rin ako sa ngayon. Linya ko 2. Molly, ako. Sa susunod, ulitin ko. Bakit sila bumalik ulit? Parang mo to ayaw mawala. Hindi ka ba umalis? Bakit ka bumalik sa pamilya, Lou? Ako ang nagpatawag sa kanya. Ikaw pala ang babaeng sumira sa relasyon ng kuya ko at ni Ate Shishi. Louis, Xiaoyi, huwag mo ang sabihin yan. Kasi si Miss Jiang may anak na siya kay Ayan. Sa tingin ko, alis na lang ako. 8 Shishi.
Hindi ikaw ang dapat umalis. Itong babaeng ito, hindi pa kasal pero may kapal ng mukha na dalhin ang anak para lapitan ka. Kung pagkakasalan mo siya, baka paglipas ng ilang taon, berde na ang ulo mo. Kuya, ikaw ang dapat magpaberde niyan. O ikaw na paslit, anong kalokohan ang sinasabi mo? Kasi ang pera mo maubos na sa scam. At ang online lover mo, may iba pa palang karelasyon. At isa pa siyang lalaking mabahuang pa. Salamat sa pinadala mong pera, kuya, mahal kita. Hindi ko akalain na may kakaibang hilig pala ang batang ito. Ikaw, ito. At ang lalaking mabahuang pa, gawa-gawa lang ang masamang babae. Mamaya, may ipapadalang link yon. Pag binuksan mo, ang pera mo ay maubos lahat. At makalipas ang isang taon, ililigaw ka sa Myanmar para magbenta ng dugo at mabunutan ng kidney. Ikaw, sinanggaling ka. Kuya Yi, may nahanap akong napakasaya. Laro ng baraha, kapag mas malaki ang puhunan, mas malaki ang kita. Sa'yo lang ako nagsabi, walang ibang nakakalam. Impossible ito. Totoo ba? Si Chinging mukha namang bata lang. Nahulaan na naman ba niya? Tama nga sinabi na ni Xiao Yi dati. Ang girlfriend niya ay isang online streamer. Hindi ko inakala na scam pala. Ayon kay Xiao Xiao, nagsimula lahat ito kay Chin Shishi. Kaya dito rin magtatapos sa kanya. Miss Chin ang kasunduan ng dalawang pamilya natin. Ay usapan ng mga lolo natin hindi official. Kaya hindi kita mapapakasalan. 10 araw lang ngayon, kailangan ninyong magpakasal. Alam ko na ang lahat tungkol sa inyo. Si Shishi nakita kong lumaki, kilala natin siya at saka. Ang kasunduan ay desisyon ng lolo mo at dahil nailigtas mo siya yan, hindi ko na ipagtatampo sa iyo ang dati. Ito ang 50 milyon. Kunin mo at umalis ka sa pamilya Lu. 50 milyon? Isa na namang piking pumunta sa pamilya Lu para sa pera. Naku! Ang mommy ni daddy, sa huli ay papatayin din ng masamang babae. Ano, mamamatay din ang nanay ko. Saan ang gagaling ng basisis ng bata? Pasensya na po, tita. Kahit na gustong gusto ko talaga, pero kumpara sa 50 milyong ito. Ayoko pang mamatay kasama ninyo. Pagkalipas ng isang taon, mamamatay sa gutom ang panganay na babae. Ang pangalawang anak, mananakaw ang mahalagang bid document. Mababangkarote ang kumpanya, mabibintangan ng paglusay ng pondo, at mamamatay sa bilangguan. Ang bunso, mabibiktima ng online scam at sa huli, ililigaw ang masamang babae sa Myanmar para magbenta ng dugo at mabunutan ng kidney. At ikaw mismo, dahil natuklasan mo ang pagkanang ang masamang babae, itutulak ka mula sa building at mamamatay. Lola, county na lang ang oras mo. Sinanggaling ka. Ano ang sinabi mo? Narinig ko ba yon sa isip ng bata? Nakikita niya ang hinaharap. Mamaya pa sisiyasat ko kay Secretary Kim ang lahat ng sinabi ni Xiao Xiao. Sa pagkakataong ito, hindi ko nahahayaan pang mangyari iyon. Ikaw na paslit. CJ, isumpa mo ako pero pati nanay ko, makipagsabayan ako sa'yo. Miss Jiang, paano mo na ituturo sa bata ang mga masasamang salitang yan? Okay ka lang? Bakit bawal na ngayon ang magsabi ang totoo? Ang babaeng kagaya mong masama ang puso, hindi karapat-dapat pumasok sa pamilya Lu. Kung hindi lang dahil sa sumpang ito, na kapag hindi ko siya naging aso ay mamamatay ako. Sa tingin mo gusto ko? Pumasok sa inyong pamilya. Dati, kami ni Xiao Xiao sa bundok, walang problema sa pagkain at inumin. Araw-araw, humuhula lang kami at nagpa-practice. Hindi ba masaya yon? Pero pinilit kong pumunta sa inyong pamilya. Akala ko, pareho kaming makakakuha ang kailangan. Pero sa huli, ginaganyan, ninyo ako. 4 kayo, 8 mata, pero hindi ninyo makita ang isang plastic na babae. Tapos ako pa ang masama. Xiao Xiao, alis na tayo. May tagapagtanggol ka naman. Mamamatay. Man si Mommy, bahala na. Hindi na natin sila pagsisilbihan. Mali talaga si Xiao Yi. Sa kanilang pangalan, humihingi akong tawad sa iyo. 5 taon na ang nakalipas, sinabi kong pananagutan kita. Huwag kang umalis. Mommy, huwag kang umalis. Ayoko kang mamatay. Pero ayan, Jiang Hanyue, hindi niya kailanman pinatunayan sa iyo na siya ang babaeng 5 taon na ang nakalipas. Ang babaeng iyon, paano kung niloloko ka lang niya? 5 taon na ang nakalipas, binigyan ko siya ng isang tanda. Jiang Hanyue. Naalala mo pa ba?
ito ang jade ko. Pananagutan kita. Mukha ngang may isang jade. Mami, hanapin mo nga. Tandang-tanda ko. Ilagay ko sa bag ko. Ayan. Itong sinasabi mong Jed, ito ba? Paano punta sa'yo yan? Naisip mo na bang ako talaga ang babaeng 5 taon na ang nakalipas? Ayan, ito ba ang Jade na sinasabi mo? Paano napunta sa kamay mo yan? Naisip mo na bang ako ang babaeng iyon 5 taon nang nakalipas? Bakit pamilyar na pamilyar ang jade na ito? Ito nga ang jet mo. Frank, kaya yan nga ito. Kung ikaw talaga ang babaeng iyon, bakit dati? Hindi mo ito sinabi. 5 taon na ang nakalipas, kakabalik ko lang sa bansa at nagbangkarote ang pamilya Chin. At sa hindi nasahang pagkakataon, nagkaroon tayo ng relasyon, alam kong hindi mo ako gusto. Kumpara sa titulong Mrs. Luna puro pangalan lang, mas natatakot akong titingnan mo ako ng may pagkamuhi. Hayaan na pagtiyagan ka, pasensya na. Wala yon, Tita Lu. Para kaya yan, lahat ay worth it. Naku po nakakayak, Jiang Hanyue, imulat mo ang iyong mga mata at tingnan mong mabuti. Ang kuya ko at si Ate Shishi ang tunay na makasintahan. Aksidente lang yon. Kita mo, nandito na ang ebidensya ang pag-ibig nila. Wala ka na masasabi, peking babay. Umalis ka na sa pamilya, Lu. Mami, parang may ganito rin akong jade. Son? Tingnan ninyo. Totoo nga parehong-pareho. Meron din siya, paano naging ganito kakasya? Daddy, ang Jaden na ito, kasama ko na mula nang ipanganak ako. Ibinigay ni Mommy sa akin. Kaya pala pamilyar ang jade na ito, pero hindi ko malala. Xiao Xiao, ipakita mo kay Daddy. Tugma ang oras, lugar, at tayo. Hindi kaya totoong anak niya yan siya. Baka dapat magpa-DNA test tayo. Ayan, alin ba talaga sa dalawang Jade ang Naniniwala ako kay Xiao Xiao, hindi siya nagsisinanggaling. Masyadong kakaiba ang batang ito. Huwag kang magpalto. Baka ginawa lang nila yan para gayahin si Ate Shishi. Ang jade na ito ay binigay mismo ni Luya sa akin 5 taon na nakalipas. Bakit ko? Kailangan gumawa ng peke. Ang taong hinanap mong pamilya Lu sa loob ng 5 taon ayaw lumitaw. Paanong lalabas ng ganito lang sa oras na ikakasal na kami ni Luyan? Miss Jiang, paulit mong sinasabi na anak niya yan ang bata, pero wala kang may pakita. Natatakot ka bang mahuli sa DNA test? Gusto kong sabihin sa pamilya ni Daddy na kung ikakasal si Daddy sa masamang babae, nakawin ng masamang babae ang bid document ng kumpanya ni Daddy, mababangkarote si Daddy, at sa huli, mamamatay siya sa kulungan. Pero hindi ko masabi kung hindi, babalik sa akin ang sumpa at mamamatay ako. Tama na. Kung anak ko ba Xiao Xiao, ako na ang bahalang magpa-DNA test. Umalis ka na. Sino ang may tapang na palayasin ang magiging asawa ng apo ko? Lolo, Bakit ka bumalik? Hindi ka ba nagpunta sa ibang bansa para magpagamot? Dahil sa gamot na ipinakuha ni Shishi mula kay Wuji na mahusay na doktor para sa akin. Mas magaan na ang pakiramdam ko. Kung hindi pa ako bumalik si Shishi, baka kung ano na ang ginawa ninyo sa kanya. Dr. Wuji, Mommy, kailan ka pa nakapagbigay ng gamot sa lolo ni Daddy? Wala naman. Lolo Lu, okay lang ako. Huwag mong sisihin sina Ayan at Miss Jiang. Ako ang sobra. Kung ganito, baka mas mabuti pang kanselahin na ang kasal. Ganyan na nga ang trato nila sa'yo. Ipinagtatanggol mo pa sila. Ngayong nandito ako, sino ang may ganang makansela ng kasal? Lolo. Pero Lolo, may anak na sina Ayan at Miss Jiang. 3 taon na ang nakalipas na aksidente siya. Kung hindi dahil kay Shishi na nakakita at nakapagligtas sa kanya. Buhay pa kaya siya ngayon? Kaya pala, ang binti ni Luyan ay nasira sa aksidente 3 taon na ang nakalipas. Si Shishi ang nagligtas sa kanya kung kakanselahin natin ang kasal. Ano na lang ang isipin ng mga tao sa pamilyalo? Pwede nating tanggapin ang bata pero ang kasal dapat ituloy. Ayaw magpakasa, pero makipag-agawan kay Xiao Xiao. Magnanakaw.
Lolo nung atakihin sa puso si Tita Chin, ginamit ko ang lahat ng yaman ng Lu Corporation para makahanap ng tugmang donor. Ako rin ang naghanap ng international na medical team magdamag upang gabayan siya sa mga nagdaang taon dahil sa utang na loob. Hindi mabilang ang proyektong ibinigay ko sa pamilya Chin para makabangon sila. Kung pag-usapan ng utang na loob, nabayaran ko na lahat. Paano mo mababayaran ang pagliligtas ng buhay kung pakakasalan mo ang babaeng ito? Ngayon din, lumabas ka sa pamilya Lu. Kung pakakasalan mo ang babaeng ito, umalis ka agad sa pamilya Lu. Dad, umupo ka muna. Ang lolo ay puro pangalan ng pamilya Lu lang ang iniisip. Hindi niya kailanman tinanong ang gusto ko. Lolo, hindi naman talaga ako nagpumilit na makapasok sa pamilya Lu. Pero 5 taon na ang nakalipas. Nagkaroon ako ang karmang tali kay Luyan. Kapag nagpakasal tayo at natapos ang karmang ito, maliligtas ang buhay ko. Huwag kang mag-alala. Pangako ko, sa unang araw ay ikakasal tayo. Sa ikalawang araw ay hiwalay na. Sa ikatlong araw, babalik na ako sa bundok. Sa ganito, lahat tayo masaya. Jiang Hanyue, akala mo ba hotel ako? Puwede kang pumasok at umalis kung kailan mo gusto. Nakikita ko namang hindi masaya ang pamilya mo. Pero hindi rin naman pwedeng hindi magpakasal. Kung mamatay ako, si Xiao Xiao ay mawawala ng ina. Ang kasal naman ay dapat parehong may gusto. Baka dapat pag-isipan panatin. Pinasimulan ko na kay Secretary Kim ang DNA test para sa akin at kay Xiao Xiao. Kung anak ko ba talaga si Xiao Xiao, malalaman natin mamaya. At para kay Chin Shishi, imposibleng pagkasalan ko siya. Lolo! Lolo! Tawagan niyo na ang ambulansya. Bilis, Sai! Lolo, Mag-ayos ng ambulansya. Chin Shishi, ano ang ibinigay mong gamot sa lolo ko? Ano ang pinakain mo sa kanya ngayon? Bitawan mo ako. Kaya kitang tulungang makapasok sa pamilya Lu at makuha ang lahat. Ang kailangan mo lang, gawin ang isang bagay para sa akin. Sino ka? Bakit kita pagkakatiwalaan? Dahil mayroon akong gamot para kay Lolo Lu, ang gamot na ito ay makakapagpalala sa sakit niya, pero sa parehong oras ay magiging addict siya. Kapag wala ang gamot, mas matindi pa sa kamatayan ang mararanasan niya. Kapag bumalik ka sa akin, sasabihin ko kung sino ako. Kaya pala galing sa iba ang gamot ng masamang babae. Kapag ininom ito, magiging addict ang lolo ni Daddy dito. Pwede siyang mamatay. Lesson ito, may kasabot si Chin Shishi. Mommy, hindi ito gamot para gumaling. Jiang Hanyue, critical na ang kondisyon ni Lolo Lu. Kailangan niyang uminom ang gamot ngayon. Kung mantala pananagutan mo ba? Isipin mo muna ang sarili mo. Isipin mong mabuti kung gamot o leson ang ibinigay mo. Marunong ka ba talagang magamot? Pagkatiwalaan mo ako. Siya! Mahina ang kanyang espiritu. Pansamantalang nilok ni Mommy ang kaluluwa niya. Ngayon, nasa sayo na ang lahat. Mommy, bahala na ako. Mommy, pupunta ako sa kaharian ng mga patay para kunin siya. sinong bastos ang pumasok sa kaharian ng mga patay? Kayo, ibabalik ninyo ang lolo ko. Ibalik ninyo. Ang kapal ang mukha ninyong manggulos na nasasakupan ko. Sa langit, mano sa lupa, wala akong takot. Ikaw na itong impyerno ay naglakas loob na kunin ang kaluluwa ng lolo ko. Siya ang reincarnation ng Bituing Ziwei. Sinong tanga ang gumagalit sa kanya? Ano ang sinabi mo? Ikaw, pinalo mo sila pero bawal mo na akong saktan ha. At saka, siya mismo ang pumunta dito sa aking nasasakupan. Wala akong kinalaman dito. Kung ganun, dadalhin ko na siya. Ang mommy at daddy, naghihintay na sa amin sa bahay. Dalhin mo na at umalis na kayo. May gagawin pa ako. Hindi na kita ihatid. Herring Yama, ito ay isang. Pata na paslit pa lang. Bakit ka nagbigay ng eksepsyon sa kanya? Siya ay reincarnation ng Bituing Ziwei. Isang taong may malaking biyaya. Kung siya lang mag-isa, ako ay hindi matatakot. Pero sa likod niya ay ang lahat ng mga Diyos. Ang kaharian ng mga patay ay payapa.
Ayoko ng makaroon and gulo. Bumalik na tayo. Madalhin mo na si Lolo sa ospital. Ang batang ito ay isang scammer. Bakit ka naniniwala sa kanya? Pero sa kalagayan ng lolo mo, kailangan nating hintiin ang ambulansya. Xiao, kumusta? Mami, okay lang ako, Lolo. Bumalik na si Lolo. Lolo, nagising ka. Impossible, nagkataon lang yan. Lolo, gising ka na, masama ba ang pakiramdam mo? Anong nangyari sa akin? Nagsuka kang dugo at nawala ng malay. Oo nga pala. Iniligtas kanina Miss Jiang at Xiao. Salamat sa inyo. Pasensya na sa ginawa namin kanina. Wala yan. Ang pagligtas ng buhay ay tungkulin ng isang doktor. Kami ni Xiao ay kusang loob na tumulong at saka ikaw pa ang lolo ni Luyan. Malubha ang naging pinsala sa katawan mo. Kailangan mong magpahinga ng mabuti. Mahina ang katawan niya. Hindi na dapat inumin ang gamot na nakakasira ng espiritu. Pero hindi ba galing kay Immortal Dr. Wu Ji ang gamot na yun na nakuha ni Shishi? Shishi, sigurado ka bang galing kay Immortal Dr. Wuji ang gamot na iyan? Siyempre naman, pampalatas yan. Akala mo ba gugustuhin kong saktan si Lolo, Lu? Kung hindi dahil sa kanya, hindi kailangan gumamit ng napakalakas na kapangyarihan ni Xiao. Kailangan siyang turuan ng leksyon. Kung noon, subukan mong uminom ng isa. Ang gamot na ito ay tinatawag na Divine Pill. Sa taong mahinang katawan, nakakapagpalakas ito. Pero magiging ka at masisira ang espiritu. Ngunit kung normal na tao ang uminom, mawawala sa wisyo at init ang katawan. Ano ang sinasabi mong kalokohan? Kumusta? Nahilo ka na ba? Malapit nang gumana ang gamot. Kung magpapatuloy pa tayo, maghinala ang pamilya Lu. Tita Lu. Ang kasal na ito ay napagkasunduan ni na Lolo Lu at ng aking lolo. Ayokong mahirapan si Ayan, naniniwala akong alamin niya ang totoo. May gagawin pa ako ngayon. Una na ako. Umalis na siya. Nahula na naman ba ni Xiao Xiao? Ano ang sinabi mo? Narinig mo rin ba ang inisip niya? Kayo, Narinig nating lahat. kung gayon, ang sinabi niyang si Ningning ay mamamatay sa gutom sa lansangan. Mamamatay ka sa kulungan. Si Xiaoyi ay mabibiktima ng scam, magbebenta ng dugo at mababanutan ng kidney. Ito ba lahat ng iyan? Malapit na malapit sa totoo. Ang mga sinabi ni Xiao tungkol kay Qin Shishi dati, lahat natupad. Si Qin Shishi hindi basta-basta gayang nakikita natin. Mula ngayon, kailangan nating mag-ingat sa mga sasabihin natin sa harap ni Hanyue at Xiao Xiao. Anong pinagbubulungan ni Odian? Ate, pasensya na medyo lumakas lang yung boses ko kanina. Young, sasampalin ko na lang ang sarili ko. Young, ate, si Xiao Xiao kasi. Ang galing manghula sa mukha. Pwede bang ipatanong din kung young girlfriend ko? Tito Xiaoyi, hindi naman ako nagsisinanggaling. Huwag naman. Mami, masamang babae. Pumunta sa opisina ni Daddy ninakaw ang bid document. Tapos, bawal sa batayon. Ano pang hinihintay natin? Hulihin natin sila sa akto. Ano ba? Ininom ko naman ang panlab. Bakit hindi pa rin gumagana? 15. Yung bid document para sa bidding sa Makalawa. 8. Bakit ka nandito sa opisina ni Pinsan? Lumayo ka. Ang init. 8. Huwag mong gawin to 2. Sino kayo? Sino nagpasok sa inyo?
Isa pang hakbang, tatawag na akong pulis. Boss, may tambang. Ate, matagal na kitang gusto. Hindi ka pa naman kasal sa kuya ko. Sa akin ka na lang. Sa liwanag, ing araw? Sa liwanag araw, ganyan na kayo kawil. Ang saya-saya naman ninyong dalawa. Hindi ayan. Pinilit niya ako. Wisit ka ang babae ka, binabaliktad mo pa. Pinsan, siya talaga ang naunang mga kit sa akin. Sa tingin ko, magkakasabot kayo. Xiao tingnan mo nga, kasabot pa ni Chinshishi tong taong tu. Hindi ba sinabi mong tutulungan mo akong makapasok sa pamilya Lu? Ngayon, kinakansela na nga ni Luyan. Ang kasal namin. Anong gagawin ko ngayon? Kunin ang bid document ni Luyan para mawalan siya ng karapatan sa bidding kapag hindi niya nakuha ang proyekto. Alisin din ng matandang iyon sa pamilya Lu ang posisyon niya bilang presidente. Kung gusto niyang iligtas ang sarili, mapipilitan siyang pagkasalan ka. Sino ka ba talaga? Ano ang kondisyon mo? Hindi mo kailangang malaman kung sino ako. Kapag nakapasok ka na sa pamilya Lu, malapit na ring mamatay si Jiang Hanyue. Kilala palang mastermind si Mommy. Kilala pala ang mastermind si Mommy. Bakit hindi makita ang mukha niya? Mommy! Tama nga, hindi sila magkakasabwat. Ayan, magtiwala ka sa akin. Wala talaga kaming relasyon niya. Tama na. Umalis ka na. Ayan, Bakit ka nakatayo diyan? Naghihintay ka bang may handaan? At ikaw alas na maniwala sa sasapakin talaga kita kapag hindi ka umalis. Hay nako, nakakainis. Itong si Chinshishi, kami pa ni ate. Talagang nagtiwala sa kanya dati. Ayan, ano na ang gagawin natin sa makalawa ng bidding sa Future Bio? Nasubmit na ang bid document, hindi na talaga pwedeng baguhin. Pero dahil nakapasok si Chinshishi, so opisina mo, malamang nakita na niya ang base price. E di wala na tayong pag-asa manalo? Yang, si Luyan. Yang bidding na yon, importante ba talaga sa'yo? Dahil, ito lang ang tanging pagkakataon ko para tumayo ulit. Miss Jiang, hindi mo alam, ang proyekto sa bidding na ito ay ang gene recombination technology. Kapag nakuha natin ito, may pag-asa ng tumayo ulit si Ayan. At magkukuha rin niya ang Manasalu Group, hindi talaga slasto ni Shilo si Ayan. Gusto niyang ipamana ang kumpanya kay Tio, pero dahil sa galing ni Ayan, hindi niya makuha ang pagkakataon na tanggalin ang karapatan niya sa shares, hanggang sa maaksidente si Ayan. Sinabi ni Lolo kung hindi na raw ulit makatayo si Ayan, edi Ano bang hindi pwedeng sabihin ate? Dati, yung pamilya ang tiyo ko para lang makuha. Ang shares ng kumpanya, gumamit sila ng maraming maruming paraan. Pero lahat yon, na-counter ang kuya ko. Kung matalo tayo sa bidding ngayon, hindi lang yung legs ng kuya ko ang hindi na muling makakatayo. Kapag nakuha ang pamilya ng tiyo ko ang Lu Group, hindi nila tayo titigilan. Luyan, sabihin lolo mo dati. Nung maksidente ka 3 taon na ang nakalipas, si Chinshishi ang nagligtas sa iyo. Bakit? Gusto ka na niyang sirain ngayon. Kasi ang legs ni Daddy, sinirang ang masamang babae kasama ang tiyo ni Daddy. Anong sabi mo? Xiao, sinasabi mo bang si Chinshishi at ang pamilya ng tiyo ko ang may gawa ng legs ko? Xiao Xiao, may ebidensya ka ba? Daddy, nung gabing yung 3 taon na ang nakalipas, birthday bang ang masamang babae? Oh, birthday nga ni Chinshishi. Dahil magkaibigan ang aming mga pamilya, sumama ako kay lolo at sa pamilya ng tiyo sa birthday party niya. Ayan tama, sa party, yung anak pang tiyo mo. Ang napapainom sa iyo ng sunod-sunod, tapos, yung masamang babae, nagabot sa iyo ng sabaw pang alis ng kalasingan. Grabe! Nahulaan mo pa talaga yan? Pagkatapos mong inumin, nagmaneho ka pawi, nahilo ka naman diba? Tapos, nawalan kang malay. May nilagay sa sabaw na yon. Kaya pala napakabilis na nakarating si Chinchi sa pinangyarihan noon. Ayan, yung dash mo noong gabing yon, nasan? Natatandaan ko, sinabi niyang nasira raw. Hindi rin namin nakita sa pinangyarihan. Sugatan ng legs ng kuya ko, lahat ay nag-alala. Sino bang may oras para dashcam? Xiao Xiao? Ngayon, si Arang Tiyo ko, Parang naghiwalay dahil sa hatian, may bagong katulong na ang masamang babae. sinira na nga niya si Ayan, hindi pa ba sapat? Ngayon, sisirain pa niya ang tanging pag-asa ni Ayan na gumaling.
Pupunta na ako ngayon sa pamilya Chin para hanapin siya. Kumalma ka muna. Sabi ni Xiao Xiao hindi lang siya ang may kagagawan nito. Kung ilalantad natin ngayon kung sino tayo, ako ang masasaktan ngayon. Sa susunod, kayo naman. Eh anong gagawin natin ngayon? Sasalihan natin ang bidding. May paraan ako para may makasiya. Naipadala ko na sa iyo ang bid document, pero sa tatlong araw, personal na pupunta si Luyan doon. Hindi naman niya ako paghihinalaan, di ba? Eh di gamitin ang pamilya Lu para madistract siya. Wala akong pakialam sa mga problema mo. Ang gusto ko ay yung batang kasama ni Jiang Hanyue. Xiao Xiao, Xiao. Kailan ka pa naging ganito kalaki? Masarap ang kurutin. Luyan, ikaw. Bakit ka nandito sa kwarto ko? Lumabas ng result ng DNA test. Si Xiao Xiao ay anak ko talaga. Kaya pwede mo bang ipaliwanag? 5 taon nang nakalabas. Bakit ka tumakas ng palihim? Kahit na sa mga nobela napaka-capable ng mga CEO. Pero sa totoong buhay, ang gusto mo na lang ay tumakas, lalo na yung lalaking bagong tikimpalang. Kung hindi ako tatakas, baka mamatay ako sa pagod sa kama. Hindi mo na kailangang balikan yung 5 taon na nakalipas. Kung talagang na-miss mo, pwede naman natin gawin ulit ng personal. Hindi naman ako masyadong na-miss. Umalis ako 5 taon na ang nakalipas dahil kailangan kong bumalik sa bundok para magsanay. Malapit na dumating ang aking pagsubok sa pag-ibig, di ba? Kaya kailangan kong bumalik para pakasalan ka. Hindi ba sinabi ko na sa'yo? Dahil tadaanan na nating magpakasal. Legal na ba tayong mag-asawa? Dahil nakataktak ang maging asawa ko, bakit hindi ko na lang agad gampanan ng tungkulin ko bilang asawa? Anong tungkulin? Mami, ang ganda-ganda mo. Wow, ang ganda ring gown mo, Xiao Xiao. Tita Wen, salamat sa paghahanda ng napakagandang mga damit para sa amin ni Xiao Xiao. Kung araw-araw kaming magsusuot ni Xiao Xiao ang ganitong kagagandang damit. Kahit papakainin ninyo kami ng masasarap na pagkain, payag na payag kami. Ikaw talaga hindi ka nagpapatalo. O nga pala, Luyan? Bakit mo ako isinasama sa auction na yon? Hindi mo ba sinabi na hindi tayo pwedeng ikasal hanggat hindi nahuli ang mastermind? Isa sa makita para hulihin ang salarin. Ah, tama. Sabing master ko. Walang yaman daw ang aking kapalaran. Kung malugi ka bago tayo ikasal, hindi ko na malalampasan ang pagsubok pag-ibig ko. Kaya kailangan muna nating hulihin ang masasamang tao. May tatubang pagsubok sa pag-ibig. Siyempre, naman. Kaming mga nagtatahak ng landas ng espiritu, naniniwala sa karma, 5 taon na ang nakalipas, ikaw at ako. Nagkaroon na ugnayan sa karma. Kaya nagkaroon tayo ni Xiao Xiao. Sabi ng master ko, si Xiao Xiao ay reincarnation ng Ziwei Star. Siya ay isang maswerteng bituin. Sa tingin ko nga rin. Simula nang dumating kayo ni Xiao Xiao sa pamilya Lu, gumaling ang sakit ng lolo mo, gumaling din ang legs ni Xiao Yan. Sa tingin ko, ito ay kabutihang naipuning pamilya Lu sa nakaraan naming buhay, kaya nagawa naming makilala kayo. Lola, mahal na mahal kita, Lola. O nga pala, Lola, nasaan si Tito Xiaoyi? Sabi niya, busy daw sina Daddy at Mommy ngayon. Kaya ihahatid niya raw ako sa amusement park. Siya, may natanggap na tawag kaninang umaga. Hindi ko kung saan siya nagpunta. Xiao Xiao, hihatid ka na lang ni Lola sa amusement park, okay? Hindi, ho. Nasa panganib si Tito Xiaoyi. Saan ba ako? Hindi ba dapat makita kami ni Ching Ching sa hotel? Bakit napunta ako dito? Kuya Yi, sa wakas nakita na tayo.
Ching Ching? Sino ka? Nagpalit lang ako ng anyo, hindi mo na ako nakilala. Wala bang nagsabi sa'yo na delikado ang online love? Bobo, yung link ng laro na pinadala ko sa'yo, hindi mo man lang pinindot. Akala ko... Hindi, nakita maloloko. Pero pumayag ka pa ring makita tayo ng personal. Pero ikaw mismo ang pumasok sa bitag. But, na lang. Mag-iye tropa, pasok na kayo. Sasabihin ko sa'yo ang totoo, ang kuya mo humarang sa negosyo ng iba, ang panloloko ko sa'yo. Lahat yon ay pinlano ng iba. Ikaw na plastic, niloko mo ang damdamin ko. Papatayin kita. Tawagan mo ang kuya mo, sabihin mong magdala siya ng pera para tubusin ka. Tandaan mo, siya lang dapat ang pumunta. 30 minuto lang ang oras mo. Hindi kahit mamatay ako, hindi ko gagawin yung tuwag na yan. Xiao Xiao, bilisan mo. Nasa harap na si Daddy. Magmaneho ka na. Aba, Ang init pala ang ulo mo ha. Mag-iye tropa, balin muna natin ang isang leg ng young master na to. Tingnan natin kung ganyan pa siya katigas mamaya. huwag kayong lalapit. Kasapi ako ng pamilya Lu kapag inalaw ninyo ako. Hindi kayo patatawarin ng pamilya Lu. Pakawalan niyo ako. Tumigil kayo. 8 sa klolo. Eight, iligtas mo ako. Ikaw si Luyan. 8, iligtas mo ako. Hindi na ako makikipag-online love ulit. 8, Tumahimik ka, nakakahiya naman yung iyak mo. Magkano ba ang gusto niyo para pakawalan ng kapatid ko? Gusto mong iligtas ang kapatid mo, pwede naman. CEO Lu, balin muna namin ang isang leg tapos dagdagan ng 30 milyon. Para makita natin kung gaano kasinsero si young master Lu. Hoy, alam mo ba para lang gumaling siya? Ilan bang espiritual na lakas ang ginugol ko? Tapos gugustuhin mong sirain ng 2 legs niya. Bakit mo pa dinadagdagan? Huwag kang nge. Nag-iisip ako. Dali lang. Pahalang bang hiwain. Oh! Patayo. Kumalma. May batas naman pala tayo. CJ na nga. Pagkamalat tayo sa auction mamaya. Nagmamagaling ka lang, ngayon walang sino man sa inyo ang makakatakas. Mag-GA tropa. Bali ng mga legs, sabi ng nagutos. Kailangan silang buhay. Bakit ka nandito? Para maiwasan ang anumang hindi inasahan. Ang totoong layunin mo ay makuha ang bidding ngayon at makapangasawa sa pamilya Lu. Kapag patay na si Jiang Hanyue, ibalot ninyo si Jiang Xiaoxiao at ipadala sa akin. Noong huling pag-ensayo ko, nalihis ako sa madilim na landas kaya nawala ang lahat ng aking kapangyarihan. Yung batang iyon, reincarnation ng Ziwei Star. Kapag nabunot ko na ang kanyang espiritual na ugat para sa sarili ko, makakabawi ako ang kapangyarihan at mas lalo pa akong lalakas. Luyan, kung hindi lang piniling tatay mo na makipagsosyo sa pamilya Lianon, hindi sana nabangkarota ang pamilya Chin dahil walang nahanap na pondo, ang utang ng ama babayaran ng anak. Dapat nang maranasan ng pamilya Lu ang lasang pagkawala ang lahat. magsisimula ang meeting sa 1 minuto. Ang mga hindi makakadalo ay permanenteng mawawalan ng karapatan sa meeting. Nandito na ba ang representative ng Lu Group? Hindi ba sabi nila lumpo na raw si CEO Lu at hindi na raw makakatayo? Ang gene recombination project na ito ang pinakamalaking pag-asa para gumaling ang kanyang mga legs. Ang Lu Group, hindi man lang nagpadala ang tao? Kung hindi sila pupunta, mas malaki ang tsansa natin, di ba? Kung sino man ang makakuha ng proyektong ito, siya ang magiging leader ng Haiching sa susunod na 10 taon. Huling 3 segundo. Kung hindi dadalo ang representative ng Lu Group, ituturing silang umatras. Tatla, dalaway sa oras? Sandali. Si CEO Luyan ng Lu Group. Ang President New Group, personal pang pumunta.
Bawal ang kwenta, ni hindi ninyo kayang pigilan ang isang lumpo. E ano kung nakarating siya, alam mo na ang base pricing Pamilya Lu. At kung mawala pa ang bid document, CEO Lu, personal po pala kayong dumating. Bakit hindi niyo pa ako sinabihan? Sana sinundo ko po kayo. Sino naman po ito? Si Ann Aking. Pinsan, sa probinsya. Hello, tawagin niyo na lang akong Xiaojiang. Oh. Pinsan nga. Pinsan o jowa. Gets ko na CEO Lu dito po kayo. Bakit na Jing pinsan? Bago tayo ikasal, hindi pwedeng may makasira ng yaman mo. Kung hindi, hindi ko malalampasan ang aking pagsubok. Mamamatay din ako, kaya hanggat hindi pa nahuhuli ang mastermind, bawat talagang ilantad kung sino ako. Kailangan ko magtago ng aking pagkakakilanlan. Ayan, matagal na kitang hinihintay. May nangyari ba sa Dan? Lu, yan! Narinig mo ba yung tahol ng aso? Anong tahol ng aso? Ayan. Matagal na kitang hinihintay. May nangyari ba sa'yo sa daan? Jiang Hanyue, sino ang tinatawag mong aso? Wala naman akong sinabi. Kung sino ang sumagot, siya ang aso. CEO, may problema. Nawala ang bid document na inihanda natin. Nasubmit ko na nga ang bid document sa organizer. Pero nang bumalik ako galing sa banyo, sinabi sa akin ng taga-organizer, nawawala na ang bid document natin. Kung walang bid document, ang proyektong ito, sa Chin na yan. Ayan, narinig kong kung matalo ka sa bidding na ito. Babawin ni Lolo Lu ang shares mo sa Lu Corporation. Pero huwag ka mag-alala, may kasunduan ang mga pamilya natin. Kapag nanalo ako sa bid, nahingi ako ang tuwad para sa iyo kay Lolo Lu. Maniwala kang patatawarin kaniya. Hindi kita hinamak kahit hindi ka makatayo. Parang pencil case kayata ang plastic mo. Manager Fang. Ano ba talaga ang nangyayari? Sensya na, CEO Lu. Sabi ng mga tauhan ko, biglang nag-short circuit at nasunog ang file room. Kaya nangyari ang aksidente. Pagka nailipat lang ang mga dokumento habang inaayos, papahanap na kami ngayon. Bakit walang nangyari sa iba? Ang salulang ang nawawala. Hindi, pat may nagnakaw. Impossible, lahat ng kasali sa bidding ay nandito. Ang file room ay hawak ng organizer kaya tiyak na patas. Sigurado ka bang lahat ng tao ay nandito? O naman simula na magsimula ang bidding walang lumabas. Bakit? Parang may kulang. Kaninoong tao iyon? Yang, kabit niya. Anong sinasabi mo? Wala akong kabit. Miss Yang. Tutumag-isa lang si Miss Kina dumating. Kitang-kita ko na naglalambingan kayo. Mukhang ang nagugutom ka. Kahit ano na lang pinapatulan. Kung ganoon, may nakita akong kasamang lalaki si Miss Chin. Pero siya, hindi ba't may kasunsya kay CEO Lu? Ano naman kung may kasunduan? Ang mayayaman, parang laro lang ang relasyon. May fiancé ka na, pero hindi hadlang yon para magkaroon ng kabit. Kalokohan. Ayan, kaibigan ko lang yon. Hindi ko... Ikaw lang talaga ang nasa puso ko. Di namin mo na may kasama ka kanina. Jiang Hanyue, ang kapalang mukha mong lokin ako. Matalino ako, diba? Buti na lang nagmana sa akin si Xiao Xiao. Miss Jiang, alam mo na may kasunduan kami niya yan, pero patuloy ka pa rin umaligid sa kanya. Ayaw mo siyang pagkawalan. Tapos ngayon, ikaw pa ang nagbabaliktad at pagbibintangan ako. Miss Chin. Sinabi ko na, ang kasunduan natin ay gawa lang matatanda at ngayon, wala na ang kasunduan natin. Ikaw lang ba ang pwedeng umiyak? Ako, iyak din. Miss Chin, inasabi mong ayaw kong pakawalan si Ayan. Pero kami ni Ayan, may anak na kaming 5 taon ang nakararaan. Sa loob ng 5 taon na yon, si Ayan, hinahanap ako ng hinahanap. Ang kasunduan ninyo ay ipinilit ninyo kay Lolo matapos maaksidente si Ayan. Sa pilitan lang yon. Alam kong gusto mo si Ayan. Pero kami ni Ayan, mahal namin ang isa't isa. Bakit hindi mo nalang bitawan? Isuko mo na ang pagas mo para sa pagmamahal naming dalawa. Maliit pa ang bata, kailangan niya ang kanyang ama.
Galing mo talagang umarte. Bakit ka umiiyak? Ang laki palang plot twist dito. O nga, may anak na nga sila, bakit nakisoso pa siya? Malamang siya ang nagutos na nakawin ang bid document ng Lou. Oo nga. Alam ng lahat na hindi na makatayo si CEO Lou. Sobrang seryoso ang Lou sa gene recombination project na ito. Tapos sa ganitong panahon, nawala ang bid document ng Lou. At ngayon may isa pang nangyaring ganito. Sa tingin ko, ang Chin talaga ang nagutos para nakuin yon. Jiang Hanyue, anong sinasabi mo? Ayan, may kasunduan ng pamilya natin. Paano ako magagawang sakta ng pamilya Liu? Ang mahalaga ngayon, hanapin agad ang bid document. Kung hindi, madidisqualify ang Liu. Meron na. Buntis na si CEO Lou. Manager Fang, ingat sa pagintong ang pagsasalita. Oo, ibig kong sabihin may bid document na kanina ang assistant ninyo ay nagsumite ng panibagong bid document. Pwede na ba tayong magsimula? Siyempre. Bagong bid, baka may backup plan siya. Pinaghihinalaan na ako ni Luyan. Miga panauhin. Malapit na ang oras, magsimula na tayo. Sigurado ka? May kagyat na anunsyo. Dahil ang Chin Group na lumahok sa bidding ay pinaghihinalaang may picking bid. Madidisqualify namin ang Chin Group. Anong sabi mo? May kagyat na anunsyo. Dahil ang Chin Group na lumahok sa bidding ay pinaghihinalaang may picking bid kaya madidisqualify ang Chin Group. Anong sabi mo? Miss Chin, dahil pinaghihinalaang may pecking bid ang Chin Group sa bidding na ito. Nagdesisyon kami nga disqualify kayo, magsisimula na ang bidding. Pakiusap, umalis na po kayo. Paano naging peke ang bid? Manager Fang, tiyak na nagkamali kayo. Miss Chin, may mga eksperto nang nag-verify para sa amin. Ang impormasyon ng bid ninyo, kasma na pero hindi limitado sa halaga ng bid. Lahat ay may problema. Impossible namang mangyari iyan. Noong isinamay ng assistant ko ang bid, ang mga tauhan ninyo, ang kasama sa pag-review at pa-prove, ngayon sasabihin ninyong peke kami. Manager Fang, bilang organizer, hindi ba dapat bigyan ninyo ako ng makatuwirang paliwanag? Pasensya na Miss Chin, desisyon ito ng management kumpanya. Ngayon, sa salita ninyo lang, i-disqualify na ako. Humihingi akong muling pagsusuri. Miss Chin, patas ang bidding, bawat bid, sisiyasatin naming mabuti. Para protektahan ang karapatan ng lahat, kung gusto ninyong i-verify muli, pwede maliban kung may kumpanya na handang mag-warranty para sa Chin. Sa ganito ang pandaraya, sino ang maglalakas loob na mag-warranty sa kanya? Tama na, may kasunduan pa si CEO Lou sa kanya. CEO Lou. Ikaw ba ang mag-warranty para kay Miss Chin? Ayan. Gusto ko lang makuha ang proyektong ito para makabangon ng Chin. Gusto ko lang magkasama sa kasalaban kahit sa proyektong ito. Magkalaban tayo pero ako ang fiancé mo, maniniwala ka naman sa akin, di ba? Sinong maniniwala sa iyo? Naniniwala ako sa'yo. Luyan, sinabihan ka. Kahit sino ka pa umalis ka na ngayon. Sa katawan ni Luyan. Sumabay ka lang sa pag-arte ko. Pag-arte. Gets ko. Luyan, kahit pumayag ka, ang bata hindi papayag. Sino ba akong bata? Ang OMO. Anong sinasabi mo? 10 araw pa lang kayong magkakilala. CEO Lou, siguro ba kayo ng Lou Corporation? Ang mag-warranty para kay Miss Chin. Siyempre sinabi na niya yan na maniniwala siya sa akin. Juan, magsalita ka naman. Sa tingin ko nagkamali si Miss Chin. Ang ibig kong sabihin naniniwala ako sa'yo. Ang bid ay sinumite ng assistant. Hindi masisiguro ang Lou kung totoo o peke. Pero alam ni Miss Chin na labag sa batas ang magsumite ng peking bid, di ba? Miss Chin, ang peking bid ay hindi pwedeng sumali sa bidding. Pakiusap, huwag ninyo kaming pahirapan. Paano naging peke ang bid? Ayon ay ginawa ko gamit ang Lou. Ikamlo ano? Miss Chin, hindi kaya ikaw. Ang nakataong pumasok sa opisina ni Luyan at nakataong nakita mo. Ang bidding Lou at nakataong ginamit mo. Tapos nakataong naman. Nahuli in organizer. Anong sinasabi mo? Bakit ko naman nineko ang bid niya yan? Hindi ko naman sinabing ninakaw mo. Gusto kong i-verify dito mismo. Manager Fang, bilang kalahok sa bidding si Miss Chin, may karapatan talagang malaman ang dahilan. Sigdiretso ko na ang ginamit ng Chin ay ang bid ng Lou.
Ang China ay gumamit ng bid ng Lu, kaya may sapat tayong dahilan para mahinala. Kung wasto ba ang bid ng Chin? Impossible. Malinaw na sinabi ko sa assistant ko na ang halaga ay mas mataas ng 1% kaysa sa Lu. Kung pareho ang halaga, bakit hindi na lang sabihin na ang luang nangopya sa Chin? Ang laki ng Lu, anong parang hindi nila kaya? Ang dalawang bid na ito, ang isa ay mula sa Chin, ang isa ay mula sa Lu. Pero sa Lu, hindi lang pareho ang datos, pati ang client ay Lu Group. Inutusan ko na ngang baguhin assistant ko yan. Lahat to ay pinlano mo ng maga. Ang dali niyang makapasok sa opisina ko. Ibig sabihin may mga tao siya sa Lu. Kung ganoon, bakit hindi pwedeng may mga tao ako sa kumpanya niya? Nakuha ko na ang impormasyon. Opo, CEO Lu. Nakuha ni Miss Chin ang bid ng Lu. At pinagawa niya akong baguhin ng halaga, mas mataas ng 1% sa Lubagoy's meeting. Tumpak na naman ang hula ni Xiao Xiao. Gamitin ang presyon ng Lu. Alam mo na kung ano ang gagawin sa natitira. Ayan, hindi ko talaga alam kung paano nangyari. Tiyak ng assistant. Gusto niyang sirin ang relasyon ng pamilya natin. Paano mananakaw ang bid mo? Miskin, malinaw na ang ebidensya. Umalis na po kayo. Pinalitan ng iba ang bid na yon. Ito ang totong bid ng Chin. Lumitaw na siya. Ito ang bid na isinumayte ng Chin. Napasuri ko na kanina. Manager Fang. Ang bid ng Chin, totong pareho sa unang isinumiting electronic version. Baka pareho kaming nagsasanay mahika. Bakit parang familiar ang aura niya? Bakit ka nandito? Kung hindi ka na-aksidente, hindi ako magkakaroon ng ganitong abala. Ngayon, parehong may bagong bid ang Chin at Lu. Bakit hindi na lang ay restart ang bidding? Manager Fang. Kung ay restart natin ang bidding, hindi ba yon masyadong unfair sa ibang kumpanya? Sa totoo lang, nagsimula ng bidding, ang muling pagsusumite ay talagang hindi patas. Alam na nga ng lahat ang presyo ng bawat isa. Ngayon magsusumitay ulit ang Chin. Talaga namang gustong higitan ng Lu. Baka lang pa nila ang base price natin. Kung ganoon, kusang atras ang Lu sa bidding. Anong sabi mo? May problema ba kung atras ang Lu? Iba talaga ang pamilya Lu, malawak ang pananaw. Dahil nag-withdraw si CEO Lu para sa patas, dapat umatras na rin ang Chin. Ayan. Ang gene recombination project na ito ang tanging paraan para makatayo ang mga binti mo. Paano mo kayang sumuko? Ang proyektong ito ang tanging paraan para makatayo ka. Talaga bang susuko ka na? Miss Chin, mahina ba ang pandinig mo? Ilang beses na sinabi ni CEO Lu, nagtatanong ka pa. Hindi pwede. Kung atras ako, paano ko pa ito magagamit na kondisyon? Para pagkasalan, ako ni Luyan. Ayan. May sinabi ba sa iyo ang babaeng ito? Huwag mong paniniwalaan, pero mo lang ang habol niya. Kapag napalayas ka sa Lu at wala ka ng kapangyarihan, tiyak na dadalhin niya. Ang parang naloko niya sa iyo at hanap ng iba. Wala ka nang masabi, diba? Ang pangiting dahilan mo. Naisip mo pa yan. Ayan, kahit ako ikaw ang manalo, sa'yo pa rin ang Lu. Nakalimutan mo ba ang pamilyang tito mo, matagal na silang kalaban mo? Kung susuko ka sa Lu, anong gagamitin mo para protektahan si Tita Lu at si Xiaoyi? At ang kaligtasan ni Ate Ningning? Ito ang problema ko. Hindi mo na kailangang alalahanin yan, Miss Chin. Kung hindi na makakatayo si Luyan habang buhay, anong pinagkaiba niya sa basura? Gusto mo bang pagtawanan ka sa buong buhay mo? Paano ka naging siguradong hindi ako makakatayo? 5 taon na, kahit ang pinakamagaling na doktor sa mundo, hindi kayang gamutin ang binti mo. Sigilan mo na ang pagsisinungaling sa sarili mo. Akala mo ba, totoo ang pag-ibig niya sa iyo? Ang gusto lang niya, may mag-alaga sa anak niya. Payo ko, manatili ka. Kapag nakuha ko ang proyektong ito, ako na ang hihinging tuwad kay Lolo Lu kapag nakapagpakasal ka na sa akin. Sa iyo pa rin ang Lu, kung hindi, wala kang makukuhang kahit piso. Atras ako sa bidding. Pero akin ang Lu. At saka, pasensya na Miss Chin, pero mukhang madidismaya ka. Ang mga binti mo. Nakatayo ka na pala. Bakit mo kami pinaga? Anong gagawin? Ngayon, nagtitipon tayo rito. Para sa isang napakahalagang bagay. Mami, anong mahalagang bagay? Para gamutin ang mga binti niya. Jiang Hanyue. Anong sabi mo? Sabi ko, gagamutin ko ang mga binti mo. Isipin mo, ang loob mo dahil hindi ka makatayo. Kaya ibigay niya ang share sa tito mo.
Kung makakatayo ka, hindi ba sa'yo pa rin ang kumpanya? Miss Jiang, huwag ka na magbiro. Ang binti niya yan. Hindi mabilang na ang kumita. Wala pa ring epekto. Miss Jiang, kaya mo ba talagang gamitin ang binti ni Ayan? Lola, huwag kang mag-alala. Ang mami ko, sobrang galing. Mas magaling pa siya sa aking master na lolo. Ang binti ni Daddy, napakadali lang. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Hala, ano to? Parang pelikula ba? Talagang nakatayo na siya. Ang mga binti mo, nakakatayo ka na. Tama. Si Luyan, nakatayo na. Ano gumaling na ang binti ko? Nadismaya ka ba, Miss Chin? Bakit naman sobra nga akong tuway? Ayan, paano gumaling ang binti mo? May mas magaling pa bang teknolohiya kaysa sa gene recombination project? Hindi ko na lang sasabihin. Atras ang Lu sa bidding. Naway suwertihin kayong lahat. Miss Chin, wala na si CEO Lu. Wala ka ng dahilan para manatili. Kung umalis siya, desisyon niya yan. Sabi ninyo, ang bid ng Chin ay walang pinagkaiba sa naunang e-version. Bakit hindi ako pwedeng manatili? Nilabag ang kumpanya ninyo ang patakaran. Desisyon ng management na umalis kayo. Matagal na kayang nagdududa si Luyan sa'yo. Ang bidding Chin ay pinalitan ng assistant mo. At kumaling ang binti niya pero nagawang itago ng ganoon katagal. Kailan ba talaga niya ako sinimula ang paghinalan? Kung totoong gumaling ang binti niya, at hindi ko pa nakuha ang bidding, wala na talaga akong tsansa. Gusto ka ngang matandang Lu, di ba? Eh di siya ang target. Mahina ang katawan niya. Gamitin mo ang pagkataong immortal na doktor ng Wuji para makuha ang tiwala ni Luyan. Pagkatapos, humanap kang pagkakataon para madala sa akin si Jiang Shouxiao. Ito ang token ng Wuji Mountain. Kung hindi talaga kailangan, huwag mong gagamitin. Kung hindi malalantad ang pagkatao ko. Pareho na tayong nakataya ngayon. Kung mamatay ako, hindi ka rin makakaligtas. Ito ba ang pinagtatrabahuan mo? Ang buong gusali ay sa iyo. Ngayon, sayo na rin. Eh di ba nainip ka sa bahay? Kaya sinama na kita ngayon para ipasyal sa kumpanya. Sir, malapit na po ang meeting niyo. Sig, mauna muna ako sa meeting. Ikaw maglibot-libot ka lang. Sabay tayong umuwi mamaya. Saj, punta ka na. Sir, may isang alagad mula sa bundok Wuji na pumunta sa kumpanya natin. Sabi niya Wuji Immortal Doctor daw siya at gustong makipagsosyo sa kumpanya natin. E di ba hindi bumababa sa bundok ang Wuji Immortal Doctor? Eh sir, kahit ang isang Immortal Doctor, nahulog din sa gandang babae. Sabihin ng taong iyon, kilala mo raw ang Wuji Immortal Doctor kaya sigurado. Pagdating niya, dalhin sa conference room. Sige po. Titignan ko kung sino ang nagpapanggap. Narinig niyo na ba? Derating daw dito ang Wuji Immortal Doctor mamaya. Ano? Ang Wuji Immortal Doctor na ganoong kalaking tao, bakit pupunta sa kumpanya natin? Mukhang may kausap siyang si CEO Lu tungkol sa partnership. Bilis-bilis na sa labas na ang mga manager para salubungin siya. Kung magdadagal pa tayo, baka hindi na natin mabutan ng Wuji Immortal Doctor. Dumating na, nandito na. Bukod sa akin, may isa pa bang Wuji Immortal Doctor? Baka bumaba ng bundok ang master ko. Magandang araw pa sa inyong lahat. Ako ang Wuji Immortal Doctor. Ang personal na lagad ng Wuji Divine Doctor. Ma'am, magandang araw po. Ako po ang manager ng marketing department ng Lu Group. May pagod po kayo sa paglalakbay.
di ba ito si Miss Chin yung madalas pumupunta para kay CEO Lu? Siya pala ang Wuji Immortal Doctor. Kahapon sinabi ni CEO Lu na isasama niya ang misis niya sa kumpanya ngayon. Tapos ngayon, si Miss Chin ang dumating. Ibig sabihin, May magkarelasyon na kayo ni CEO Lu. Dahil nagkamali silang akala, sasamantalahin ko na lang. Kami niya yan, ay trabaho lang ang usapan dito sa kumpanya. Naintindihan ko po, Saich. Nasa meeting po si CEO Lu. Pwede po kayong mahintay sa guest lounge. Shin, shishi. Parang multo ka, hindi ka talaga maalisalit. Jiang Hanyue, bakit siya nandito? Saang department ka galing? May ganyan ka makipag-usap sa Mrs. and CEO. Bakit hindi ko alam na may misis na pala si Luyan? Sino ba yan? Inaway ang misis ng CEO, naghahanap ng gulo sa buhay. ang laking eksena, gusto lang itang mapansin ni CEO. Ma'am, huwag na po kayong mag-alala. Ako na po ang bahala. Wala akong pakialam kung saang department ka dahil wala kang galang sa misis. Ngayon na agad. Sa HR ka na at mag-resign. Eh hindi naman ako empleyado niyo. Bakit mo ako pinag-utosan? Ano? Ganun pala patago kang nakapasok. Guard, palayasin niyo to magnanakaw na to. Kung ganon, sasabihin ko na kay Luyan. Titingnan ka. Kung kailan pa siyang nakaroon ang misis. Sandali, hindi ko pwedeng banggitin si Luyan baka mahuli ako. Ano po, Miss Chin? Ako ang Wuji Immortal Doctor pero hindi pa ako misis. Kahit na kami niya yan. Ay engaged na kami noon pa. Pero wala pa kaming kasal. Sira pa ang ulo mo? Matagal nang kinansila ang engagement niyo. Jiang Hanyue. Ako ang Wuji Immortal Doctor, ang personal na alagad ng Wuji Divine Doctor. Alam mo ba kung ilan ang naghahangad na makita at makipagnegosyo sa akin? Ako lang ang makapagpapagaling kay Lolo Lu kapag ginagalit mo ako. Ingat ka ba kay ikaw pa ang palayasin niya yan? Pribilehiyo ng Lu Group na mapadpad ka rito, Immortal Doctor. Kung hindi ka pa umalis, huwag kang magalit kung anong gawin ko sa'yo. Sa tingin ko, masyadong marami ang na-inject mong pampaganda kaya sobrang kapal ng mukha mo. Paano ko bang malalaman na may ganyan kang kakayahan? Ako ang personal na alagad ng Wuji Divine Doctor. Wuji, Divine Doctor. Malakas pa talaga siya. Ni hindi mo man lang originalang ang Wuji Immortal Doctor at Wuji Divine Doctor. Ano ka ba? Akala mo kung sino ka na. Kaming mga ordinaryong tao, halos wala ng pagkakataon na makita ang Wuji Immortal Doctor sa buong buhay namin. Lalo na ang Wuji Divine Doctor. Kung gusto mong magpakatanga, gawin mo sa malayo. Huwag mo kaming idamay sa katangahan mo. Wala akong pakialam kung sino ka. Ngayon na mawala ka na, buti na lang at mabait ang Immortal Doctor kaya hindi ka pa pinapatulan. Huwag mong abusuhin ang kabaitan. Kung hindi, kapag dumating si CEO Lu, tiyak na pagsisisihan mo. Ang isang manggagamot ay dapat maging mapagkumbaba at may mabuting puso. Teka, bakit ba kayo naniniwala na siya ang alagad ng Wuji Divine Doctor at ang Wuji Immortal Doctor? Ano bang dapat pagdudahan? Sino bang maglalakas loob na magpanggap na alagad ng Wuji Immortal Doctor? Kahit na alagad lang siya ang Wuji Divine Doctor. Pero ang sabi ang galing niyang magpagaling, ay mas magaling pa raw kaysa sa Wuji Divine Doctor. Narinig mo ba? Kapag natuloy na ang partnership ko sa Lu Group, sa tingin mo sa pamilya Lu, may lugar ka pa ba? Manager. Manager, anong nangyari sa'yo? Inatake ang hika ni manager. Ubos na ang gamot niya kapag nantala pa, mamamatay siya. Immortal Doctor, pakiusap. 3 beses lang ako nakapagligtas sa isang taon. Ubos na ang mga pagkakataon ko ngayong taon. Immortal Doctor, ang golden time para sa atikin ng hika ay 3 hanggang 5 minuto lang. At tumawag kayo ng ambulansya. Hindi naabot ang ambulansya. Lauli, huwag mo akong takutin. Immortal Doctor, pakiusap, iligtas ninyo si Lauli. Kung hindi siya magapan sa loob ng 5 minuto, mamamatay talaga siya. Kung mamatay siya, iyon ang kapalaran niya. Ano ba sa tingin niyo ang bundok Wuji? Kung pwedeng si Rain ang patakaran ng basta-basta, hindi na yon patakaran. Mamamatay na nga ang tao. Iniisip mo pa ang walang kwentang patakaran mo. Paano naging patakaran yan ng bundok Wuji? Hindi ko alam yan. Tumabi kayo, tingnan ko nga. Sino ka ba? E di nga ako nakaligtas, ikaw pa kaya. Kung hindi mo kaya, manahimik ka. Pinalo mo ako. Manager, gising na si Anong nangyari sa akin? Lauli, inatake ka kanina at iniligtas kang babaeng ito. Salamat po. Utang ko po sa inyo ang buhay ko. Pasensya na masyado akong bastos kanina. Sandali. Hindi kita papatawarin. Pumunta ka na sa ospital, baka ako pang isisi mo mamaya.
Ang Wuji Divine Doctor ay may mabuting puso. Paano siyang makakapagturo ng alagad na katulad mo? Titingnan ko kung ano talaga ang pakay mo sa Lu Group. Sandali. Sandali. Anong ginagawa niyo dito? Bakit nagsisiksikan kayo? CEO Lu, pumunta po kami para salubungin ang Wuji Immortal Doctor. Ayan, sasaktan na niya ako. Anong ginagawa mo rito? CEO Lu, ito po. Ang alagad ng Wuji Divine Doctor. Ayan, ako ang Wuji Immortal Doctor. Ganyan ba talaga palang si Miss Jiang? Walang katwiran? Nang malaman niyang ako ang Wuji Immortal Doctor, gusto na akong saktan. Narinig ko lang na hindi pa rin gumagaling si Lolo Lu. Kaya pumunta ako para gamitin si Lolo Lu. Sabi mo ikaw, Ang alagad ng Wuji Divine Doctor? kung ikaw ang Wuji Immortal Doctor, bakit hindi mo sinabi noon? Noon? Noong bumaba ako ng bundok para sa pagsubok, hindi ako pinayagan ng master ko na sabihin kung sino ako. Ang Wuji Divine Doctor ay mahabagin. Paano siyang gagawa ang ganyang patakaran na 3 beses lang magligtas sa isang taon? Tama, kanina, muntik nang mamatay ang manager pero hindi man lang siya tumulong. Patakaran niyon ng aming samahan, ako nga ang Wuji Immortal Doctor. May token akong bundok Wuji. Paano naman? Nasayo yan. Nakakatuwa naman ang sabi ni Miss Jiang. Siyempre, ang token ko ay ibinigay sa akin ng master ko, hindi. Peke, ang token mo. Dati, inagaw mo ang jade ko, ngayon sasabihin mong peke ang token ko? Miss Jiang, natatakot ka bang palayasin kaniya yan sa Lu Group? Huwag kang mag-alala, kahit na alang-alang sa master ko, makiusap ako kay Ayan para sa iyo at patatawarin kaniya. Talaga? E tingnan mo to. May token din ang babaeng ito, eksaktong kaparehas. Mas dekalidad ito kaysa sa token ni Miss Chin. Bakit may ganyan ka rin? Ikaw ba talaga ang Immortal Doctor? Sana inagsama na lang ako bilang ordinaryong tao. Pero may mga taong talagang naghahanap ng gulo. Alam naman ng lahat, ang bawat alagad ng bundok Wuji ay may tatakang bundok Wuji sa katawan, pati ang Wuji Divine Doctor. Madaling i-verify dahil sinabi ni Miss Chin na alagad siyang Wuji Divine Doctor. Bakit hindi niya patunayan? Bakit ko kailangang patunayan sa iyo? Eh di ba gusto ni Miss Chin na makipagsosyo sa Lu Group? Sa tingin ko, may karapatan ng Lu Group na malaman. Kung totoo, peke ba ang pagkatao ni Miss Chin? Ayan, kailangan ba talagang hiyain mo ako sa harap ng maraming tao? Alam ko ngayaw mo sa akin, pero hindi mo naman kailangang ipahiya ko ng ganito. Ang master ko dahil lang sa akin kaya pumayag na makipagsosyo sa Lu Group. Kung hindi mo ako pinaniniwalaan, wala nang dahilan para ituloy ang partnership. Side, Julian, nabalik na sa trabaho. Alas na huwag nang magsizmis. Alam mo na pala noon pa? Siyempre, dahil ako ang totoong Wuji Immortal Doctor. Toto ba yan? Sino pa bang makapagbibigay buhay sa patay kung hindi ako? Eh siyempre, maliban sa master ko. Mukhang talang pinangpala ang pamilya Lu. Tara, kumuha na tayo ang marriage certificate. Ang galing-galing mapapangasawa ko. Kailangan kong maunahan sila. So wala pang 30 minuto, may marriage certificate na tayo at mag-asawa na tayo. Paano kung gusto ng mahiwalay? Hindi pa natin nainitan ng marriage certificate, magdi-divorce ka na. May 30 araw na, cooling off period. Kung sa lubing 30 araw may magbagong isip, hindi na matutuloy ang divorce. Ang dali lang ikasal, pero ang hirap maghiwalay. Hindi yan patas. Lahat ng tao sa mundo umikot lang sa pansariling interes. Kung hindi mo makamit ang lubos na pagkapantay-pantay, ilagay mo muna ang sarili mo sa una. Ikaw lang ang pinakamahalaga. Luyan, ang dami mong alam. Pero bilang isang alagad ng landas, dapat kong unahin ang lahat, maging si Xiao Xiao. Tita Wen, Luning o Luyi, kung sino man sa inyo ang mapahama. Ililigtas ko agad ang sino man sa inyo. Ang tanga mo talaga. Hindi mo kailangang iligtas ako. Kapag nasa panganib ka, protektahan mo muna ang sarili mo. Hindi ba't napag-usapan natin na kapag nahuli na natin ang mastermind, saka tayo'y kakasal? Bakit nauna nang kumuha ang certificate? Basta hindi natin sasabihin sa iba, walang makakalam. Sa lipunang may batas, kapag may marriage certificate tayo, sa kapalang magiging wasto ang kasal natin. Di ba sabing master mo, kapag ikinasal ka na malalampasan mo na yon, may sinabi ba siya tungkol sa pagkatapos ng kasal? Pagkatapos, ikasal? Wala namang sinabi ang master ko. Kailangan ba akong manatili sa pamilya Lu habang buhay? Siyempre, Jiang Hanyue, huwag mong sabihin gusto mo na tayong maghiwalay. Tingnan mo pati ang langit, ayaw na sa'yo. Anong sasabi mong kung ano-ano? Sagdalhin nakita sa isang lugar.
Saan? Tayo. Sa bridal shop. Si Olu, nandito na po kayo. Ano pong kailangan ninyo? Sabihin lang po. Pumili po kayo ng mga wedding gown para sa misis ko. At saka bigyan din natin siyang makeover. Walang problema. Ma'am, samahan ko po kayo para pumili. Sides kami ni Xiao Xiao ang pipili para sa'yo. Mami, ang ganda mo. Maganda pa ako. Maganda. Napakaganda. Si Olu, huwag po kayong mag-alala. Mas gaganda pa siya mamaya. Andiyan na ang bride. Mami, ikaw ba ay isang diwatang bumaba mula sa langit? Bakit ang ganda-ganda mo? Mukhang nabihag si CEO Lu. Ay charge mo sa akin. Lahat ng sinukat niyang kasya bilhin. Luyan, nung nasa bundok kami ni Xiao Xiao, walang iniisip. Masaya naman ako, pero parang may kulang ngayon. Naintindihan ko na. Anong naintindihan mo? Kahit hindi sabihin ni Xiao Xiao, alam ko, madalas siyang nakatitig sa Jedi na iyon, parang may iniisip. Minsan, tinatanong niya ako, bakit ang ibang bata ay may papa? Pero siya, wala. Mula bata pa ako, nagsasanay na ako sa land. Ang dami ko, kaaway. Akala ko, naligtas na siya sa piling ko. Pero hindi ko inasahan na ito pala ang magiging tanikala niya. Salamat, Luyan. Ang pagdating mo, ang nagbigay kay Xiao Xiao ng kumpletong pagkabata. Ako ang may kasalanan sa inyo. Kung mas maga ko lang kayong natagpuan, hindi na kayo nahirap sa bundok. Hindi naman ako nahirap. Araw-araw, nagigising ng kusa, may pagkainagat. Kapag nainip, kasama si Xiao Xiao, ninanakaw namin ang mga kuneho ng master ko, tapos iniihaw namin ng palihim. Masarap yon. Pati mga maasim na prutas at pizza likod ng bundok Wuji, masarap din. Lagi kaming naguwing marami, kapag may pagkakataon isa sa makita. Ayan, bumalik na kayo. May nangyari sa tayo ninyo. Ano? Ma, anong nangyari? Kuya, halika tingnan mo. Yung asawa niya Tay. Si Chuching na walang hiya, niloko niya si ate. Ginamit lang niya si ate. At ginastos ang pera niya ate para sa kabit. Deserve ba niya? Alam ba niya ito? Ipinakita ko na sa kanya pero sinabi pa niyang pakialamra ako. Noong nang pagkasalan niya si Chiching, muntik na niyang iwan ang pamilya natin. Nakalimutan mo na ba? Sa lubing 7 taon ang kasal nila ni Chiching. Wala pa rin silang anak, nagpa-check na sa sila at hindi siya ang may problema. Pero sinasabi pa niya sa iba na siya ang may problema. Ano kaya ang ginawa ni Chiching para mabulag siya ng ganyan? Hindi ko akalain na sobrang bulag pala ni ate sa pag-ibig. Kung alam ko lang na ganito siya, hindi na sana ako naging mabait noon. Hindi ko na sana siya pinabalik sa pamilya Lu. Pinalabas ko na lang siya at pinagtis. Baka doon pa siya natawag. O nga pala, kuya, hindi mo pa alam. Si Chuching ay may sakit sa pag-isip. 2 taon na siyang nagpapagamot. Pinag-inalaan ko na siya ang dahilan ng mga sugat ni ate. Imposibleng sabihin ni ate na pakialamera ka. Malamang na nasa panganib siya ngayon. Sasama ako sa'yo. Kuya, hintayin mo ako. Chuching,
Buksan mo, pinto. Bakit walang nagbubukas? Sa taas, parang may kumikilos. Chuching, buksan mo ang pinto. Sisiraan ko na lang to. Luyan. Xiaoyi. Bakit kayo nandito? Nasaan si AT? Natutulog ang atmo. Kuya, may itatanong lang ako kay ate. Pwede mo ba siyang tawagin? Mahina ang tulog ng ate mo. Kung magigising siya ngayon, bakit hindi na siya makatulog mamayang gabi? Kung hindi naman apurahan, bukas na lang ninyo pag-usapan. Anong bukas na lang? Luyan. Bakit kayo pumasok dito nang walang paalam? Ayos ka lang ba? Gising, tingnan mo ako. Chuching. Hinahanap mo ang kamatayan mo. Luyan, tigilan mo na. Kapag hinipitan mo pa, mamamatay na siya. Kapag may masamang nangyari sa ate ko, sasama kayo ng pamilya Chu sa kanyang lugar. Nandito si Mama, nandito si Mama. Anong hinanakit mo? Sabihin mo kay Mama. Ate, ayos ka lang ba? Bumaba na ang lagnat niya. Kailangan lang niyang magpahinga sa mga darating na araw. Si Chuching hayop talaga. Sinaktan niya ako. Alam ni Mama lahat. Kawawang anak ko. Bakit hindi mo sinabi kagad? Nitong mga nakarang araw, paano mo kinaya? 8, huwag kang malungkot. Pupuntahan ko na siya at dadalhin sa harap mo. Ipapaluhod ko siya para mawala ang galit mo. Xiaoyi, matagal nang patay ang puso ko. Akala ko kapag pinakitaan ko pa siya ang kabutihan, magbabago siya. Pero nakalimutan ko, ang mga hayop ay walang puso. Bakit hindi mo sinabi sa amin? Paano ko ba sasabihin? Sobrang nakakahi. Dati, ako mismo ang nagpumilit na pagkasalan siya. Anong nangyari? 1 taon pa lang kaming Unti-unti siyang hindi na umuwi hanggang sa huli nanakit na siya sa akin. Hahanapin ko siya ngayon. Luyan! Sa pagkakataong ito, ako mismo ang magpapabayad sa kanya. Pero ang nangyari kagabi, ay nagpalala sa akin na dati nagpahula ako kay Xiao Xiao. Nasa huli, palalayasin ako ang asawa ko kasabwa ng masamang baba. At mamamatay ako sa gutom sa lansangan. Ang aking bid proposal ang aksidente sa kotse. Halos lahat nagkatoto. Si Xiao Xiao mula simula hanggang dulo. 1 tao lang ang tinawag niyang masamang babae. Ibig bang sabihin si Qin Shishi ang kasabwat ni Chuching? Nasaan si Xiao Xiao? Antukin ng bata natutulog doon. Tatawagin ko siya. Xiao Xiao. Daddy, Mommy. Nandito rin ang tita at lola. May tatanong sila sa'yo. Xiao Xiao. Noon sinabi mo kay Daddy. May masamang babae na mananakit kay Daddy at sa pamilya niya. Si Qin Shishi ba ang masamang babaeng iyon? Oh, Daddy. Kung hindi dahil kay Mommy, maluloko ka na sa niya. Xiao Xiao. Dati mong sinabi palalayasin ng tita ng masamang babae kasabwat ang asawa niya. Ang masamang babaeng iyon, si Qin Shishi rin ba? Ang kasabot ni Qin Shishi, si Chuching ba? Parang hindi, Jeff. Parang kilala niya si Mommy. Mommy! Sa tawa ng taong iyon, nakita ko ang kapareho. Ang sagisag ang aking lolo master. Life, Xiao Xiao. Ibig mong sabihin, ang kasabwat ni Qin Shishi ay maaring kasamahan natin sa sekta. Ikaw ang target niya. O nga pala, Xiao Xiao. Noon may hiwalay ka bang hula para kina Tita Ning at Tito Xiaoyi?
Wala naman, Mami. Noong huling beses na dinala ko ang kaluluwa ni Lolo mula sa palasyo ni Yama. Ubos na ubos ang lakas ko, kaya ngayon hindi na ako basta-basta makapaghula. Kung gayon, bakit? Ang mga iniisip mo ay alam lang. Hanyue, sa totoo lang may isang bagay na hindi ko sinabi sa'yo. Ano, ayon? Narinig ko ang inisip ni Xiao Xiao. Impossible, ayan. Kasi makaugnay ang kaluluwa namin ni Xiao Xiao, kaya naririnig namin ang isa't isa. Paano mo naman maririnig? Hanyue, Sa totoo lang. Narinig namin lahat. ano? Narinig ninyo lahat ang inisip ni Xiao Xiao. Hindi ako makapaniwala. Luyan, sabihin mo sa akin, ano ang inisip ni Xiao Xiao ngayon? Baby, ano ang gusto mong kainin ngayong tanghali? Ulang, Sage, malaking hita ng manok, walang problema. ice cream, Hindi pwede. Kapag sobra, masama sa katawan. Mami, Daddy at Lola. Talagang ang alam nila ang inisip ko? Ay big bang sabihin. Simula ngayon sa harap ninyo, kaming dalawa. Ay wala ng sikreto. Pero mayaman ka naman. Sobrang yaman ng pamilya Lu, hindi mo maubos kahit habang buhay. Sabi ni Xiao Xiao, kilala kang taong nasa likod ni Qin Shishi. At saka, ang token ng bundok Wuji na hawak ni Qin Shishi ay tiyak na galing sa taong iyon. Ang taong iyon. Tiyak na taga-bundok Wuji siya. Kung hindi, hindi niya makikilala. Ang token in bundok Wuji. Kailangan kong gumawa ng paraan para may labas siya. May paraan ako. Paano kung pagkalipas ng 3 araw, magpakasal tayo? Kung ang tunay nilang layunin ay may pakasal si Qin Shishi sa akin, iyak na may gagawin sila sa roong kasal. Kung ang target ni Qin Shishi ay ikaw. Ang taong ayon. Hindi natin alam. Alam ng lahat sa bundok Wuji na si Xiao Xiao ay reinkarnasyon ng bituing siway. Mayroon siyang espiritual na ugat na minsan lang lumitaw sa 1,000 taon. Para sa mga naglilinang ng kapangyarihan, ito ay isang malaking tukso. Kung mapapangasawa mo si Qin Shishi, mamamatay ako. Kung mamatay ako, walang magproprotekta kay Xiao Xiao. Ito rin ang dahilan kung bakit ako nanatili sa bundok Wuji sa mga nakaraang taon. Ganon nga. Ang layunin, ng taong iyon ay si Xiao Xiao. Ang ganda parang diwata. Ang mga damit at palamuti sa buhok, masyadong masalimot, ang bigat sa ulo ko. Ito ang mga kinakailangan sa isang kasal. Maganda, ba? Maganda. May gagawin ako muna, kayong dalawa na munang mag-usap. Halikan mo nga ako. Hindi pwede. Sabing makeup artist. Masisira ang lipstick. Sage, Kumusta na ang paghahanda sa labas? kung hindi dahil kay Qin Shishi at sa taong iyon, sana ngayon akin ka na. Kung hindi kapag nahuli na natin ang mga masasama, magpakasal na lang tayong muli. Nandito na ang pamilya Qin pero wala si Qin Shishi. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa aming dalawa ni Xiao Xiao. Titingnan ko lang labas, magpahinga ka muna. Mamaya may ipapadala akong pagkain para sa'yo. Qin Shishi. Malapit na silang ikasal. Ano ang susunod nating gagawin? Hinayos ko na ang nasa ibaba para mabala ang atensyon ng pamilya Lu. Hintayin lang natin na mapag-isa si Jiang Xiaoxiao. Hindi mo ba sinabi na hindi pangkaraniwang tao sina Jiang Xiaoxiao at Jiang Hanyue? Huwag kang mag-alala, nakahanap na ako ang taong kayang pumigil sa kanila. Bata lang si Jiang Xiaoxiao, bakit gusto mo siyang makuha? Anong alam mo? Mayroon siyang espiritual na ugat na minsan lang lumitaw sa 1,000 taon. Kapag nakuha ko ang kanyang espiritual na ugat, ako na ang susunod na akyat sa itaas na mundo. Ano ang gagawin sa pamilya Lu?
Kung paano harapin ang pamilya Lu, bahala ka na. Unahin nating ang nasa labas. At ikaw, Nandito nga siya sa kwarto, nahulog siya sa bitag. Mami, tigil ka na sa pagkain. May nangyari kay Daddy. Anong nangyari kay Luyan? Hanyue, wala kahit saan si Luyan. Ano ang gagawin natin? Sa Chinshishi, ang mahalaga ay sina Chinshishi at Johan. Sabay silang nawala ni Luyan, natatakot ako na baka may gawin silang masama sa kanya. Xiao Xiao, nararamdaman mo pa ba ang presensyang daddy mo? Mami, hindi ko alam kung bakit, pero sobrang hilo ko. Wala akong maramdaman. Daddy! Maliit lang naman ang hotel na ito. Hinanap na namin lahat pero wala pa rin si Kuya. Magpatuloy tayong mahanap, mahiwalay tayo. Alagang mo si Xiao Xiao Luyan. Huwag mong hayang may mangyari sa'yo. Hintayin mo ako. Xiao Xiao, huwag kang lalayo, ha? Hanyue Xiaoyi. Daddy! Mamatay ka. Luyan! Luyan! Ayos ka lang. Si Chinshishi, nawala si Chinshishi kasama ang taong iyon. Bantayan si Xiao Xiao. Oh, nga pala. Nasaan si Xiao Xiao? Xiaoyi, hindi ba kakakasama mo lang si Xiao Xiao? Nasaan siya? Mami! Tulong! Malala, nasa panganib si Xiao Xiao. Bundok, Wuji. Bakit may napakalakas na hadlang dito? Ang kapangyarihan ng taong ito ay kapantay ko. Huwag mong sayangin ang lakas mo, Jiang Hanyue. Ang hadlang na ito ay ginawa para pigilan ka. Chinshishi, ikaw nga ang nasa likod nito. Magkasabot kayo ni Zhou Haotian. Ngayon mo lang nalaman, huli na. Kung hindi ka nakialam, sana. Magtatagumpay na ang plano ko. Ngayon kapag nalis na kita, wala na makakapigil sa akin. Sige, gawin ninyo na. Nasaan si Xiao Xiao? Anong ginawa mo sa anak ko? Kung gusto mong makita ang anak mo, kapag patay ka na, doon kayo magkikita. Mami, nasaan ka? Hindi ko magamit ang aking mahika. Ang lamig dito. Natatakot ako. Mami, halikan. Nasa loob si Xiao Xiao. Gawin ninyo na. Ang batang iyon ay reinkarnasyon ng Bituing Zui. May ugnayan ang kanilang mga kaluluwa. Kung papatayin natin siya, magkatamaan tayo ng malaking sakuna. Anong malaking sakuna, magapamahin. Ako ang bahala kung may mangyari. hindi pa siya maaring mamatay. Bakit? Ang espiritual na ugat niya ay konektado sa nasa loob. Kapag namatay siya, masisira rin ang espiritual na ugat ng bata. Itali ninyo siya. Xiao Xiao, gising. Nandito na si Mommy, Xiao Xiao. Mommy! Xiao Xiao, may ginawa ba silang masama sa iyo? Wala, Mommy. Mabuti naman ako. Hindi ko lang magamit ang kapangyarihan ko. Xiao Xiao, huwag kang matakot. Ilalabas na kita ni Mommy. Ang lugar na ito. May pampatulog papala.
Hanyue, Siya, hintayin mo ako. Huwag mong singin ang lakas mo. Wala nang bisa ang kapangyarihan mo. Jiang Hanyue, hindi ko inakalang ikaw nga talaga ang babaeng hinahanap ni Luyan sa loob ng 5 taon. Hindi ka nagpakita noon ngayon sa oras na malapit na magtagumpay ang plano ko. Bigla kang sumupot. Sabihin mo, karapat-dapat ka bang mamatay? King Shishi, wala ka talagang utang na loob. Ikaw ay isang ahas. Ang buti ng pamilya Lu sa iyo. Pero gusto mo pa silang patayin. Ang kabutihan nila para lang ipakitang mas mataas sila sa akin. Kung hindi lang sila tumangging magpahiram sa pamilya Chin, hindi sana nabangkarote ang pamilya Chin. Noong umasenso ang pamilya Chin, isang hakbang na lang mula sa tagumpaying gene modification technology. Lu, magandang balita. Malapit nang magtagumpay ang gene modification technology ko. Chin, pakinggan mo ako, tigilan mo na ang pag-aral mo para baguhin ang gene sequence ng sanggol habang nasa sinapupunan. Ito ay labag sa batas. Alam mo ba kapag natapos mo ang teknolohiyang ito, gaano kalaking problema ang idudulot nito sa lipunan? Anong problema? Ginagawa ko ito para sa kanila. Sino ba ang ayaw? Ng isang matalino at kaibig-ibig na bata. Lu, huwag kang magalala. Hindi ko ito ibubulgar. Karapatan ito ng mayayaman. Binigyan ko lang silang mas. Isang karagdagang pagpipilian. Alam mo naman, para sa teknolohiyang ito, ang pamilya Chin ay halos ibinuhos ang lahat ng yaman. Ngayon, isang hakbang na lang sa tagumpay. Pahiramin mo ako. Kapag nagtagumpay, bibigyan kita ng bahagi. Ang mundo ay may balanse. Ang sumisira nito ay babalikan ng kapahamakan. Umalis ka na. Hindi kita pahiramin ng pera. Lu Sheng, itinuring kitang kapatid. Sa mga nagdaang taon, malipala ang pagkakilala ko sa'yo. Ang pamilya Lu ang walang utang na loob kung hindi lang tumanggi si Lu Sheng. Na magpahiram sa tatay ko, bakit ang tatay ko dahil sa walang mahanap na puhunan, nasiraan at nagpakamatay, utang na loob ang pamilya Lu sa akin. Kaya ito pala ang dahilan kung bakit galit ka sa pamilya Lu. Luyan, bakit ka nandito? Kapag gumaling na ang kapangyarihan ko, alis na ako kasama si Xiao Xiao. Umalis ka na. Hanyue, ako ang asawa mo, ako rin ang ama ni Xiao Xiao. Kahit mamatay akong kasama ninyo, hindi ako magsisisi. Ang tanga mo talaga. Kin Shishi, akala ko may kasalanan ng pamilya Lu sa'yo. Ito ba ang tinatawag mong katotohanan? Ang basta-bastang pagbabago ng gene sequence ay pagsira sa balanse ang may kasalanan na yung tatay mo. Anong kasalanan tatay ko? Gusto lang niyang magsaliksik ang bagong teknolohiya. Anong kasalanan niya? Kung noong una ay pinahiram ninyo ang 100 milyon sa tatay ko, hindi sana namatay ang tatay ko. Ang paglaban sa Tadana ay labag sa batasing langit. Kahit pa noong una, pinahiram ng pamilya Lu ang pera sa kanya. Sa loob ng 5 taon. Babalikan pa rin siya ang kapahamakan. Tumahimik ka. Luyan, alam mo kung ano ang gusto ko. Kung ano ang gusto mo, ibibigay ko. Ingatan mo ang kutsilyo mo. Kapag sinaktan mo pa si Hanyue, wala kang makukuhang kahit isang sentimo. At ipawala ko ang pamilya Chin sa Haicheng. Bakit ako maniniwala na ito ang sinasabi mo? Anong gusto mo? Ganito na lang putulin mo ang isang binti mo para ipakita ang sinseridad mo. Ano sa tingin mo, Luyan? Huwag mong sundin ang sinasabi niya. Tumahimik ka, wala kang karapatang magsalita. O kaya asawa anak, pumili ka, Boss Lu. Xiao Xiao, huwag kang matakot. Nandito si Mommy. Poprotektahan ka ni Mommy. Daddy, huwag mong sundin ang masamang tao. Hindi ako takot. Tigil, bitawan ng madam at si Miss Xiao Xiao. Kin Shishi, dala ko na ang Petra. Pagkawalan mo sina Xiao Xiao at Hanyue. Ano na ang gagawin natin? Ang asawa ni Boss Lu ay may likas na banal na katawan. Ang anak ni Boss Lu ay isang reinkarnasyon in between ng Ziwei. Kahit kanino sa dalawang iyon ang makuha kong espiritual na ugat, makakakyat ako sa itaas na mundo. Ayoko silang patayin. Boss Lu, pumili ka na lang ng isa. Wala akong mapili kahit isa. Kung ganoon, sabay kayong mamamatay. Mommy. Mommy! Xiao Xiao, Xiao Xiao, okay ka lang. Mommy, ayos lang ako. Luyan, kamusta ka? Okay lang ako, nasaktan ba kayo? Wala. Side umalis muna tayo. Walang makakali sa inyo. Luyan, Papa! Luyan, huwag kang magsalita. Hindi ka mamamatay. Hindi kita hahayaan. Papa, talagang ayokong mamatay ka. Inaantok lang si Papa. Luyan, hindi pa tayo kasal. Kung mamamatay ka, sasamahan kitang mamatay. Sage, hindi na ako matutulog. Sasamahan na lang kita. Hanyue, matulog ka muna. Ako na ang bahala kay Yan.
Ayos lang po ma, hindi ako pagod. Natatakot akong kapag nagising siya at hindi niya ako makita. Mag-alala siya. Yan. Luyan, gising ka na. Natakot akong mamatay. Sa kabilang buhay, hindi mo ako mahanap. Luyan. Loko ka talaga. Alam mo bang isang buong taon kang walang malay? Nahirapan ka ng husto sa taong ito. Kung ganon, paano mo ako babawin? Gagamitin ko ang natitira kong buhay para may bawi sa'yo at hinding-hindi na tayo maghiwalay.